Ang radyo ng bagong Pilipinas. D1 1206 AM, the future of AM radio. Bringing you the news that matters, the information you need, and the entertainment you love. Broadcasting 24/7 on Digital TV 13, 1206 AM, and streaming live on all your favorite social media platforms. Stay connected, stay informed. This is the 1206 AM, your station, your future. Kasama si Mark Logan at Chefs. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Saan ka man gumala, sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao man, walang hahatak sa'yo kundi si Moy na niluluto. Sulit na nakakaadik ang gigising sa iyong diwa. Kaya sa ating bayan ng kaldero, kawali at siyansi, tatamo ang lahat na putahe at maya-maya lasos na yuset na matindi. Magrarambol na ang mga laman lubos sa paparating na Cebu. Pati kaluluwa mo ay mabubusog. Ito na ang Republika ng Pilipinas, Republikana sa Pilipinas. Tara na mga tao, Republikana sa Pilipinas. Pumit down. Kaya sa ating bayan ng kaldero, kawali at siyansi, itatamo ang lahat na putahe at maya-maya lasos ng Yusef na matindi. Magrarambol na ang mga laman lubos sa paparating na Cebu. Pati kaluluwa mo ay mabubusog. Ito na ang Republika ng Pilipinas, Republikana sa Pilipinas. Tara na mga tao, Republikana sa Pilipinas. Beat down, beat down, beat down, beat down. Yeah, burp it down. Sabi nga ng awitin. Happy na naman ang mga logalog sa ating lusog-busog na programang Republika na sa Pilipinas. Ako po ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan. At ako naman ang inyong kasama sa kulitan at Chibugan, Daniela Sanggalang. At dahil espesyal ang araw na ito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 business food owners ang makakasama natin today. Ang saya. Kaya naman simulan na natin ngayon ay makikilala tayong negosyanteng hindi lang nagpasikat ng Only Wings experience, kundi nagtagumpay rin sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Siya ang innovative mind sa likod ng Primos Unlimited Bucket Wings. Ang kauna-unang Only Wings na naka-bucket. Nice. Oo. Kaya naman hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Let's give him a warm welcome to the Master of the Wings, Roy Eparajado ng Primos Unlimited Bucket Wings. Hello, hello. Hello, sir. Hello, good afternoon, Magandang sir hapon and po. Ma'am Daniela. Tama po ba yung Roy Aperajado? Aparejado. May pera sa pangalan. Ha? Oo, di ba, sir? Ang gusto ko yung pilido na yan, ha? Apera. Pera agad. Huwag mo lalagyan ng W sa umpisa. Wapera. Kaya pala Apera. walang W yung kanya, sir. Halatang mapera. Primos. Boss, sige, explain natin. Kailan nagsimula po yung Primos Unlimited? Actually, Sir Mark, 2018, we started our first restaurant, which is Primos Unlimited Bucket Wings. Kami yung pioneer at nagsimula ng unlimited chicken wings sa Metro Manila. Galing. Talagang ano. So, ikaw pala talaga yon. So, dito sa Metro Manila sinimulan yan. Yes, in Taguig. Taguig. Wow. Kasi nakikita ko lang yung mga bucket, sir, na mga seafoods. Yeah. Ngayon, grabe, bucket ng Only Wings. Ano yan, Roy? Yung nag-umpisa ka ba, isang flavor lang siya? O multi-flavor na nung sinimulan mo? Nagsimula kami sa 8 and then nag-innovate kami into
12 flavors. Dami na. Dami, 12. Ano-ano po yung mga 12 na yon? One of our bestsellers now, syempre yung Primos Buffalo natin, Korean Yang Yuma, and yung pinaka-bago at pinaka-mabenta natin ngayon, which is the Primos Sisig. Wow, sisig. So, yung Primos ba, so far, Roy, ilan na yung store niya? O yung physical store? We have 3 owned branches now. Plus, may franchise. O wala This pa? year, mag-open pa lang kami, sir, for franchise. Sige, paano mo naisip yung konsepto ng unlimited wings sa isang bucket? Anong inspirasyon mo in doing so? Actually, kami magkapatid dito ang nagsimula ng negosyong to, which is si Rose, ang bunso kong kapatid. Naisip lang namin na parang may unique selling point kami, which is nakaserve sa bucket. So usually kasi, madalas siniserve sa plates lang yung mga may mga existing din before na hindi unlimited na nakaserve lang sa basket. So why not na gumawa tayo ng kakaiba now? So nakaserve sa bucket. So parang Bucket. maganda sa tignan, Instagrammable, and mas unique. Ayun. Yes, actually. Nakita natin. Sarap. So, bakit na parang stainless, no? Yes. Tama? Sigurado, katabi niyan beer. Magkakaroon Baka na rin meron na kami. silang beer agad. Sir, yung mga idea mo talaga, ang bibilis. Nabigyan mo siyang idea ngayon. Katabi na talaga yan, di ba? Pagka Partner na talaga in-order siya. mo. Oo. Mukhang Ayan yung masarap mga flavors, oh. Yes. So, ayun. Ayan, naka-bucket nga. That Oh. picture Sa isang bucket, Roy, ilang piraso? 5 pieces po. 3 pakpak, 2 laman. So, total of 5. Every servings, it's unlimited. You can choose different flavors upon refill. Wow, sa 249 pesos, ang mura na po Mura. yun, sir. Actually, ang updated price natin is 399 pesos. Unlimited chicken wings, unlimited flavors chicken wings, bottomless iced tea, unlimited rice na rin. Ay, And then may wow. ranch dip pa. Oh, At Primos dip na kasama. winner. Grabe, ang galing. Yung Primos ay saan nang galing? Actually, Primos is a Bicol, interment term siya na Masbate from Bicol. We are from Bicol, Sir Primo. Mark. Yes. Parang ano ko nga naririnig ko yung tawagan yun sa Bicol, Exactly, di ba? Sir Mark. Primo! Oo. Pag tinawag kitang Primo, best friend kita. Kaibigan kita. Friend, yeah. amigo. Yes. Kaya pala. Kaya that's why yung mga kumakain sa amin, Sir Ma'am, is the mga magkakaibigan, magkakatrabaho, best friends, so pamilya, halos lahat nakuha namin yung So, market. from here, Metro Manila, so anong plano natin? Pag i-expand sa ibang lugar din? Actually, Sir Mark, this April 12, 2025, at Ace Waters Pa Hotel, Capitolio, Pasig, magkakaroon kami ng Primos franchise launch, our first franchise launch. Gaganapin to 2 p.m. to 6 p.m. Saturday. Doon namin i-discuss kung paano kami scalable, profitable, and paano tayo mag-expand through franchising. Tama doon. Ba nagsiswimming ka sa Ace Waters pa? Nasubukan mo na ba doon? Hindi Sarap pa. doon. Sir, di ba galing ka nga doon? Oo, madalas kami. Oo, Doon. favorite. Kasi ano siya, therapeutic, di ba? Yes, exactly. Pero doon mo gagawin yung launch. Yes, Or at, will you be having a store there in Ace? meron na tayong branch doon sa meron Capitolio, na. Pasig, Sir Mark. Parang 3 blocks away lang. That's our second branch. Wow. Where's your first branch? In Taguig, Levi Mariano, yun. Taguig. Taguig, and then dito nga, and then your third store. Third is in Taguig also, Taguig formerly also. Makati. Okay. Tapos meron pa pong fourth, di ba po? We have 3 branches as of now 3, lang. okay. So we're looking forward for franchise soon. Okay, sir. Ano-ano po yung pinakamalaking hamon na hinarap mo nang isara ang negosyo nung pandemya? Naku, nag-close down ka ba nung time na yun? Nag-close down kami ng 2 store noon pandemic. Actually, ito yung pinakamalaking hamon sa lahat naman ng negosyante nung panahong yun, pandemya. Pero Ako nagsara kami kasi nagka-COVID yung 2 staff. yan lang. So, nahirapan din mag-reopen. Katulad naman yung ibang negosyo. Exactly, sir. So ano, paano mo nag-survive doon? Nakakatuwa lang, Sir Mark, kasi kahit na nagsara kami, malakas pa rin kami sa deliveries like Food Panda, GrabFood, and yung mga ibubuk lang Lalamove. Ang daming umu-order sa amin. We have 3 branches before, and then naging isa na lang dahil we have to close down because of the rental, lockdown, no dining. Pero na pagtagumpayan lang namin because of, sinabi ko nga sa isang interview ko the last time, conqueror mindset. Lagi lang kaming nag-iisip na
tibayan mo lang lagi yung loob mo. Lahat naman ay hirapan eh. Depende na lang sa mindset mo kung paano ka tatawid at paano ka magtatagumpay sa ginagawa mo. Lalo na't sa panahong yun, lahat talaga nagbabagsakan yung negosyo, nagsasarahan. Pero labanan na lang ng mindset, Sir Mark. Kailangan mong pagtibayan kasi naniniwala ako sa konsepto ko, naniniwala ako sa sarili ko, sa binuo kong brand and concept. Na alam ko pagkatapos ng pandemya, magbabounce back pa rin. Yes. Babangon uli yan. So, Then after the pandemic, Sir Mark, nakapag-open kami ng Capitolio branch, which is in Pasig. yung sinasabi mo dati, Roy, na okay, nagpandemya tayo. Hanggang kailan yung stretch mo para masabihan ka rin that you have to close? After a year of the pandemic. Doon ka na talaga 2020 tuluyan to na. 2021, Kasi yes. sayang ang renta rin eh. Exactly, Sir Mark. Walang naka-duty, ganun pa rin yung rental, hindi bumababa. So you have to close down. Pero, siyempre nag-online tayo, di ba? Yes. So, kahit papano, di ba, nabuhay ang negosyo. Yes, Sir Mark. Oh. So, yun. Anong naging turning point para makapagbukas muli? Ayan, kwento mo yun. Nung turning After point ng para pandemic. makapagbukas uli, sabi mo nga kanina, ng anak ng branch. So, sige, kwento tayo. Nung nag-close down kami, pinag-usapan namin ng kapatid ko. Sabi ko, kailangan muna natin mag-step back at sisiguraduhin natin pagka meron na ulit dining at okay na ulit yung matapos ng pandemic, babalik tayo sa, magbubukas tayo na ulit ng mga branches na kinlose down natin. So, kailangan lang natin tibayan ang loob natin. So, after the pandemic 2022, post-pandemic, nakita kami ng magandang space or location doon sa Capitolio, Pasig. Sabi ko, within a month, kailangan buksan natin to. Kasi ang daming nagdi-demand. Magbukas na kayo ulit dito. Ang dami naming mga customers all the way from Quezon City, Antipolo, Cavite, na nagdi-demand na mag-open naman kayo dito. So, dumidepende na lang kami maliban sa data, doon sa demand ng tao, na mag-open naman kayo dito. So, madalas, puro Pasig and Mandaluyong customers namin. So, sabi ko, mag-open tayo sa Capitolio, which is mas malapit lang din sa BGC. So, yun yung napagtibayan din namin yung loob namin magkapatid na hindi lang naman tayo ang nasarhan at nahirapan that day. Kailangan na lang talagang dumiskarte. Kanya-kanyang buhay nung time na yun. Yes. Oo eh. Bless lang, Sir Mark, kasi syempre guided din tayo. Kailangan talaga the wings should always fly, di ba? Yes. At sabi nga nila before, survival period yun, di ba, sir? Noong time na yun. Ano, sa dami po ng Unli Wings restaurant ngayon, ano ang competitive edge ng Primos Unlimited Bucket Wings? Lagi naming sinisecure yung, sabi ko nga kanina, Sir Mark and Ma'am Daniela, which is conqueror mindset. Gusto namin kami yung the best of number one sa industry na pinili namin, which is Unlimited Bucket Wings. So we make sure quality food, quality service, and minimake sure namin na maraming benefits sa makuha ang customer namin pag pumunta sila sa store. Versus dun sa cost na meron sila. Ang cost kasi ng customers is, pag pumunta ka dun, gagastos ka. Pag pumunta ka dun, mamasahe ka or magagas ka, either magagrab ka. And then, syempre, yung money mo na pambili ng produkto namin. Gusto namin kalimutan mo yung cost na yon. Na pagdating mo doon, benefits mo maramdaman mo. Malinis yung toilet, malinis yung dining area, masarap yung food, quality and value for money. Kalidad, no? Kalidad Customer talaga. service din, no? Importante. Exactly. Para hindi ma-turn off yung mga tao. At babalik sila. Oo, pag nakita kasi nilang malinis, sir, babalik-balikan din talaga Yes. nila. Anong pakiramdam ba na umabot sa 7-digit monthly sales ang unang branch mo? Ayun, Wow. aparehado talaga. Oh. Sobrang blessed lang, Sir Mark, siguro. Tapos, talagang data-driven kami, sir. Hindi kami nagnenegosyo para lang may masabing may negosyo. Talagang inaaral namin na mabuti from, sabi ko nga sa kapatid ko, we are not in a unlimited business. We are in a flavor business. We make sure na yung mga flavors natin, babalik-balikan talaga ng customer. Kasi sir, pwede namang may kumain sa'yo today, pero hindi babalik next week. Wala na. Wala na. Hindi Tatry ka lang. Hindi na babalik. So kaya siguro namin nakuha yung 7 digits in a month, sir. Kasi ang mga tao minsan kakain sila mag-isa lang, dalawa. So magugulat ka, Sir Mark. After 2 days, hahakot 10. Buong pamilya na. Buong pamilya na. So siguro doon namin nakuha, sir, yung... So I won't be surprised itong 7-digit na to, pila talaga sila. Yes, sir. Especially, sir, sa Capitolio branch and Taguig. Minsan meron kami 60 plus waiting outside.
Marami nagsasabi, magpa-second floor ka na. Dun sa flavors mo which is 12 now, Yes. ano yung gumagalaw talaga, yung bestseller? Minake sure naman namin dito, Sir Mark, na lahat balanse. Hindi lang 5 yung movable, dapat lahat balanse. So halos lahat, sir, gumagalaw. Lahat nauubos in a day. Pero pinaka-bestseller lang sa ngayon is the Primo Sisig, which is isa siya sa pinaka-Pinoy flavor sa lahat ng flavors namin. Galing. Parang Sobrang- original din yung mga flavors. Parang wala pa nga po ako nakita Ako, wala ganun, akong sir. narinig na- Chicken na- wings na sisig. Sisig. Yes, sir. Matatry nyo yun mamaya. Nagdala ko. Paano po nun yun? Di merong mga, onions, ganon? Yes, talagang hindi siya May mga tinipid. bits ng sisig yun. Yes, mga sir. bits talaga? Oh, wow. Talagang maamoy yung Galing. sisig flavor. And then, isasaw-saw siya din sa toyo o hindi na? Hindi na kailangan, Ma'am Daniela. Ay, Talagang talagang sisig na lasang-lasa sisig na na. siya. Okay. Meron kaming ranch dip and Primus dip na pwede mong i-dip doon. Sobrang sarap nun. Yun. So, sikreto ni ano. Ano yung sekreto sa pagpapanatili ng loyal, Loyal customers, customers, sa kabila yun ang ng importante. matinding competition? Ayun, siguro, Ma'am Daniela, nasagot ko kanina, Sir Mark, is talagang we make sure na quality ang chicken wings namin. Marami na kasing, sinasabi kasi nila, Sir Mark, is rami na ng unlimited chicken wings sa Metro Manila after the pandemic. Kami ang nagsimula, pero after the pandemic, ang dami nagsibukasan. Pero ang naiiba kasi kami in quality. Homemade lahat ng sauces namin, kami mismong gumagawa. Before ako talaga, hanggang sa ngayon nagkaroon kami ng R&D chef. Naipasa na namin yung original recipe namin. So we make sure na quality talaga yung chicken wings, quality yung flavor, quality yung service. Siguro yun yung, sir, yung recipe for success. At kung may plano ka ba mag-expand sa ibang lugar na natanong ko na rin kanina, so meron nga ba? Well, are you open to franchising? Yes, Sir Mark. Actually, ang franchise fee natin is 499,000 lang. We want to help the OFW people Uwi dito, to no? settle here in Here na Philippines lang. instead of magpakahirap silang sobrang tagal sa ibang bansa. So we want to offer a opportunity for them. So that's why we lowered down the franchise Franchise fee fee. from 1 million to 499,000. What's in the package of franchise fee? The franchise fee is the trademark, training, and set of uniforms and continuous growth. Tuturuan namin yung franchisee na matuto mag-business kahit na wala kang experience sa business. And then, syempre, hindi pa kasama doon yung construction cost. Magpapagawa pa tayo kasama yung mga kitchen equipments, dining. So basically, ang franchise fee is 499 but the construction cost is around 3 million to 4 million. Pero total package na to. Kung meron kang 4 million, uupo ka na lang, ribbon cutting, plug and play na lang. Will that change, Roy, eventually? O yun na yung talagang, o baka promo offer lang ito, hindi naman? We want to maintain that 499,000, sir, hanggang sa makasampu tayo na franchisee. Wow. Okay. We want, basically, ang tinatarget talaga natin is yung mga may ipon na mayroong mga hard-earned money na OFW sa ibang bansa na gusto mag-settle dito sa Pilipinas. Kasi yung ate ko po OFW din. Galing. So, paano to? Anong mga pricing ng iyong Primos Unlimited? Pare-parehas ba sila o may mga difference din sa pricing? Sa per bucket? Ang unlimited bucket wings natin is only 399 pesos. Included na yung unlimited wings, unlimited Saka yung rice, So, bottomless iced tea na, tapos may dip pa pong kasama, which is the ranch dip and Primus dip. Sarap. pala All na- in na yun, Na-mention 399 niya pesos. kanina yun, no? Na panalo. Kahit magambag-ambag kayo dyan, dami naman nun. Anyway, dami yan, yan. boss. Maraming salamat sa iyong time, Sir Roy, sa pagbabahagi ng inspirasyon, sekreto ng mga Primos Unlimited. Last na lang siguro, ano yung mga, Pumate. doon sa mga gusto magnegosyo rin, no? Any business. Yung iba, takot no? So, anong ikaw? Advice, mapapayo. Anong payo mo sa kanila? Bilang 6 na taong nang negosyo, siguro, Sir Mark, Ma'am Daniela, kailangan mo lang siguro magtiwala sa sarili mo. Simulan mo sa pangarap, sa direction. Kasi, for example po, pupunta ka sa Laguna pero hindi mo alam papunta doon. Kailangan mo na iset yung vision mo kung paano ka makakarating sa pangarap na yon. Then gumawa ka ng mga small steps para makarating doon sa success na yon. Sasabi kasi nila, magtiwala ka lang sa sarili mo, magiging successful ka. No, you have to break it down.
Kung papunta ka doon sa success na yun, kailangan gumawa ka ng steps at syempre personal growth din. Mag-stack ka ng mga knowledge na kailangan mo para sa negosyong pinili mo. For example, ako restaurant owner. Nag-aaral ako araw-araw, nagbabasa ako ng libro, nakikinig ako sa mga mentor ko na mas magaling sa akin. You have to be humble lang at makinig lang sa mas magagaling sa'yo. Makakarating ka sa mga gusto mong gawin at pangarap. Very good. Galing, Ang galing ng Coming from mindset ni Sir Roy. Maraming salamat. Opera. Maraming salamat. At sa susunod na, sa pagbabalik natin, mamimit naman natin ang iba pang, of course, nagpupush ng ating pong food. Dito pa rin po sa Refoodly Ka Na sa Pilipinas. Thank you so much, Sir Roy. Maraming salamat. God bless. Thank you. I think they are very keen to ensure that the reclamation works in Philippines will be done the right way as based on international standards. Noong sinimula ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang reclamation project sa bansa, mas lumawak ang mga coastlines. Nagkaroon din tayo ng mga infrastruktura na hanggang sa kasalukuyan na pakikinabangan ng taong bayan, gaya ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito ang inspirasyon ng ating Pangulo, katuwang ang Philippine Reclamation Authority. At present values, hundreds of billions of pesos na po yan. But if we work hard on it, in 3 years, it can be in trillions of pesos po. This will definitely spur growth of tourism and of course, more livelihood for our people. Naging masusi ang pagpaplano at pag-aaproba ng proyekto ng PRA. Bukod sa tumugon sila sa mga maaapektuhan, inaral din nila kung paano magkakaroon ng benepisyo ang parehong gobyerno, kapaligiran at tao. It's a holistic approach po in trying to solve so many problems with one solution po. Marami pong proyekto kaming ganyan. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may ahon mula sa kahirapan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Seryoso ang epekto ng iodine deficiency. Nagdudulot ito ng hypothyroidism o goiter. Pwedeng makunan ang mga buntis at pwedeng makaapekto sa mental development ng sanggol. Kaya ang DOST-FNRI naglunsad ng Tubig Talino, ang iodine-fortified drinking water na kayang punuan ang 33% ng pang-araw-araw na iodine requirement ng ating katawan. Labanan ng iodine deficiency kasama ang DOST-FNRI. Ugaliing uminom ng Tubig Talino. Ang Build Better More project ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay walang sawang sinusuportahan ang pagpapagaling ng PNP Special Action Force sa Subic Bay Freeport Zone. Very supportive po ang new administration natin. To our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., thank you very much po for your all-out support. Naging 2 hectares yung binigay sa amin na area dito sa SBMA. We also improve our facilities, especially yung training namin because we invest a lot sa training. We assure po yung loyalty ng mga personnel namin. Magkahawak kamay nating tatahakin ang isang ligtas at mapayapang bansa. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hey. Hey. Nagbabalik! Mga Piyok-piyok pa. kalog-alogs! Logalogs, handa na po kayo makilala ang susunod nating bisita. Parang sa classroom. Isang negosyante may kakaibang utak sa industriya ng pagkain at events. Talaga lang. Sa loob lang ng isang taon, nakabuo sila ng malalaking clients, mga kumpanya at eskwelahan na nagtiwala sa kanilang serbisyo. Mula sa masasarap na handang pang-catering hanggang sa mga food packs para sa bawat okasyon, walang dapat ipag-alala kasi sila na ang bahala. Kaya wag na natin patagalin pa. Kilalanin natin ang may-ari ng Creative Gala, si Jeline Gonzalez. Hello, hello, hello. Gala talaga, hindi ba gala? Gala po. Ay, ano ba sinabi ko? Jeline Gonzalez. Gala. Hi, ma'am. Hello po, good evening. I am Jeline Gonzalez of Creative Gala, Events Management. Creative Gala. Gala Ibig pala. sabihin ito, you do catering. Yes po. Sabi nga dito, you do catering. So, paano nag-start yung hilig sa pagka-cater?
Actually po, I have a business partner. Siya yung may experience about sa catering services. Ang experience ko po is events management. So, sa isang road trip siya nag-start. Road trip? Wow. Yeah, so, nagda-road trip lang kami. Couple ng husband ko and ng boyfriend niya. Then, parang na-mention ko lang last year. Yung husband mo may boyfriend din? Ay, hindi po. Sorry. Yung, business partner. Okay. Best Yung friend. husband mo may Yung, kasamang... kami po ng husband ko, kasama po namin yung business partner Yun. namin. So, paano yung road trip nga? So, Yeah, saan kayo nagpunta? Kung saan-saan lang na road trip. And then parang na-mention ko lang sa kanila na I'm planning to resign. But wala akong balak mag-open talaga ng business. I'm just planning to resign. So sabi niya, since nga before siya yung kinukuha namin catering, sabi niya gusto niya rin mag-open ng catering dito sa Metro Manila. So sabi niya, catering business tayo kasi you do event management and then may idea siya sa catering, hospitality management graduate siya, and then yung boyfriend niya is may photo and video services. So, girl yung business partner. Yes, anyway, girl po. yung sinasabi mo na events, no? You've been doing this talaga. Yes doing po. events. So, Opo, actually, may company ka na... before po, pre-pandemic po, nagpa-part-time po ako na as event coordinator. And then sa previous company ko, some of our clients is ako yung nagma-manage ng events nila. So I do have experience talaga sa events talaga. Okay. So yun pa. Doon siya Yun nag-start. yung collaboration. Yeah, so parang sabi namin, sige, try natin. If it works, then go, sabi namin ganun. So, until I resigned, tapos, nag-collaborate na kami, then we got clients, and... So, yung business partner mo, hindi naman... Nag-resign na rin siya doon sa ginagawa. Nauna siya actually Nauna nag-resign. Nauna siyang walang trabaho bago ako nag-resign. So parang sabi niya, since wala nga siyang trabaho, sabi niya, gusto ko talaga mag-events. Sabi niya, pero ang parang forte niya is more on the catering side. Kasi they have a family business din na catering. So may experience talaga siya. So ako naman sabi ko, okay, sige, kasi ako more on the events, more on the marketing Kumbaga doon ka na side. sa marketing, palalakasin Yes. mo na Partnership. Opo, Ganda doon siya ng nag-start. combination. Ganda yung combination. Opo, doon po nag-start kasi ang name po niya is Cristel, then ako is Jeline. Kaya Creative Gila. Kasi yung pangalan namin doon siya. May pinanggalingan pala Yes yun. po. Creative Gala. Okay. Paano? Yun na nga yun. You're mentioning it na paano nabuo yung Creative Gala. At ano nga ang... meron pa ba tayong idudugtong na may inspiration ba kung bakit yung ginawa yun? Siguro po siguro it's passion talaga. Kasi I know talaga sa sarili ko na I love managing events talaga. Yun talaga yung gusto kong ginagawa ko. And siya, yun talaga yung gusto niya. Actually, yung mga food din namin, especially for the food packs na prepare namin, siya yung gumawa niyan. Yeah. Wow, Kanina. mukhang masarap. Tapos Jeline, when you're doing events, di ba, yung food is secondary, no? Yes po. Yung food na ihahain ng partner mo, no? Ikaw, ano yung package ng events mo? Depende. Opo, actually we have a basic and team package, but we also customize packages din sa mga client namin. So then ayun nga yung mismong event management, and then yung photo and video coverage, we do also offer photo booth. Yun, anything na gusto lang kasi most of the clients naman din nagbe-base sila sa package namin, pero most of them nagre-request na i-customize. Gusto ko may ganito, gusto ko may ganyan. And also, yun din po, isa rin sa mga ginagawa ko din before is nag-host din ako ng events. Wow. So kapag parang hindi ako yung magmamanage, nagpa-part-time Nag-host ako ka dati, na. nag-host. So talagang, Package deal na. nandun na talaga ako sa events na talaga yung ginagawa ko sa buhay. Parang ganun po. Ano-ano po yung mga services na in-offer ng Creative Gala para sa mga clients ninyo? Ayan. So, number one talaga is yung talagang bread and butter namin is yung catering talaga. Kasi talagang yung food talaga yun rin yung reason kung bakit nagre-return yung ibang clients namin. So, ayan. Then, Kasi di ba may taste tests, di ba? May mga- opo. bago ka pumunta sa event, papatikimin ka nila ng Iba-ibang mga potahe kung yun gusto nila.
So yun pa, yung catering services talaga. And then next is yung photo and video coverage, photo booth, on-the-day coordinators, and then hosting din. Di ba mahirap? I think po kapag gusto mo yung ginagawa mo, walang mahirap. Wala naman po madali. Kahit saan ka magtrabaho, kahit anong gawin mo in your life, lahat yan hindi madali. But if you love what you're doing, it comes smoothly lang. Parang, pag alam mo yung ginagawa mo when you're negotiating with the clients, pag alam mo yung ginagawa mo, the client will feel it eh. Na gusto mo yung ginagawa mo at alam mo yung may ginagawa passion mo. ka eh. Yes. Pag ginagawa mo, hindi yung nakahilata ka lang dyan. Wala talagang pera Wala papasok. magkakatimutat pa. Pero sa mga events po, tulad po ng, for example, sa kasal, ilang team po yung kailangan sa mga event na ganyan? Pagka mga ganyan, malalaking ano na po, like wedding talaga, Yes po. na talagang as in sobrang laking wedding. Nasa at least meron kaming 15 staff, ganyan. 15 How to 20. how do you, ito ba'y na racket lang, racket type na, kunin ko si ganito, si ganyan. On call, Depende nag-on on call call. Pwede siyang, kasi depende sa event, di ba? Yes po. Pero may mga ano na kami, parang sila na yung lagi. Kasi parang kapag may event tayo, ito talaga yung mga sila na yung una, parang may nagli-lead na sa dining area. Kasi siya na yung naka-assign doon sa buffet area, siya na yung naka-assign Correct. doon. And these people, di ba, parang sa amin din, no, pag sinabing may event tayo, may mga ibang work na yan eh. So, ang ginagawa nila, ga-absent sila dun sa, para dun sa event na ginagawa mo. And we make sure na mas malaki dapat yung Kailangan. bibigay namin sa kanila. Kasi nag-absent sila. Mag-absent sila. Ganun talaga yun. On call. Yes, on call po. Usually 15, no? Pag malalaking event na ganun. 15 to 20. Depende po talaga sa laki. At sa dami din ng tao na kailangan. May mga specific work sila for your events group? Yes po, may mga naka-assign So, po ano talaga. yung mga yun? Waiters? Opo, waiters, servers, yung servers po ng buffet, and then, meron din kaming naka-assign for dishwasher, kasi sa part ng catering, nasa amin na din yung mga gamit, ganyan. And then, may naka-assign po talaga kami for photo and videos. Siya na talaga yung always laging naka-assign sa photo and videos namin. And we also have sa photo booth namin. Regularly sila din Sila yun. rin. So, it's really a collaborations din talaga. Yeah. So, pinakamalaking hamon na hinaharap ninyo sa pagpapatakbo ng isang event management business? Actually, pag nag-start talaga ang business, marami talagang nagiging problem. And ang dami, at yung problem na yun is parang tinuturuan kami nun. And we learned it the hard way. Marami kaming pinagdaanan. Talagang totoong, we learned it the hard ways talaga. So, siguro ang inspirasyon namin, ba't namin siya nalalagpasan, ba't namin siya kinakaya, is yun nga, hindi kami pwedeng bumitaw. Kasi nga, wala namang nag-uumpisang madali agad. So, yun yung magiging foundations namin para ipagpatuloy yung business na to. Yung Jelino, yung grupo talaga, since yung iba on call, di ba? So, ilan talaga yung parang core group nyo? Ilan kayo? Ay, ilan po kami? Yung parang 6 po. Oh, yeah. Oh, 6. Including po yung husband ko. Actually, yung husband ko kasi is working sa isang restaurant company. So, ang nakatoka talaga sa kanya is customer service on the day ng mismong event at saka yung dining area. So, lahat ng problema sa dining area, siya ang kumakausap sa mga... Kasi master niya ang customer service. Mahirap yung mga reklamador. Pag siya ang nagpapakalma ng mga nagre-reklamo, mga oras na, gusto ko na kumain. Diba? Yun kasi parang... Pinakalma ni husband yun. Sigan mo lang ang aking bahay. Kinakalma. Ginagayuma. Ayun. Usually, kasi yun yung mga problema, yung pag-antagal ng food, tas di pa nagsastart yung event. Yes, opo. Tapos ayaw pa magpa-start ng mismong Oo lilid ng nga. program. Diba? Buti na-mention mo yan. Opo, may mga ganun. Kasi kailangan, meron lang po kasi normally kaming, kung sino yung kausap namin, contact person. Dun Siya yung nasusunod. Pag sinabi niya, Meron kayong mga Jeline, kasi di ba pagka
tulad nung kasal ko, di ba, ang tagal-tagal na pinipicturan pa kami sa loob. Tapos yung mga nasa labas. So, importante rin sa'yo yung may mga ibang booth, di ba, na Opo, grazing yung mga table. ganyan. Ayun. We all in-offer namin yun sa mga clients namin, lalo na kapag natatansya na namin na matagal bago aabutin yung magpapakain. Kasi tinatanong din namin yung program, anong mangyayari. So, nag-offer kami na baka pwede silang magbigay ng or add-on sila ng grazing table para at least hindi magugutom. Hindi maiinip. May mga bisita nga umuwi na kasi busog na sila doon sa mga Sa grazing booth, eh. Tapos, kala nila wala nang main course. Oo, wala. Kala nila wala. Yun na yun. Kaya minsan, meron din yung mga free coffee shop, free drinks na alcohol. Yes. Coffee, alcohol. Mobile bar po. Tsaka coffee bar. Ang Ayun. You have all the choices, di ba? Yes. Nag-offer din kayo ng ganun. Apo. And you have partners also. Yes, opo. May mga partners na po kami na ang Kinokontak. na sila na rin yung regular na Yeah. parang contact namin. Opo. Paano nyo naman po naitatag ang tiwala sa inyong business? Yung mga customers nyo para umulit sila sa inyo, para kayo ulit yung sa food? I think number 1 po talaga yung pagkain talaga. Ang laki po talaga ng factor talaga ng food eh. Kasi once nagustuhan nila yung pagkain, masarap yung luto, okay talaga yung food. Babalik talaga sila. Secondary na lang siguro yung good service talaga na napoprovide namin. And I'm very hands-on talaga, especially katulad kanina, we have meetings sa school. So, pinupuntahan po talaga namin. Para ma-feel, especially kapag ka mga corporate and schools, hindi mo sila pwedeng i-meet sa coffee shop, di ba? Hindi mo sila pwedeng sila yung papuntahin mo sila sa ang office. puntahan mo. Sila ang Tama. mas gusto nila yung nafe-feel nila na sila yung pupuntahan mo talaga. So, yun yung mga parang I think namin. Kasi since ako talaga very hands-on ako with the client, kinakausap ko talaga sila, minimit ko talaga sila in persons para ma-feel nila na hindi kami scam. Totoo Tapos yung kami. di ba, yung siguro sasarap siguro ng mga kinikater, mga pagkain nila. Oo ito yung nga, ito yung mga incident na marami nagbubulsa ng lumpia. Nagbabalot, nagsasharon, sabi nga. Yung next question ko nga, sir, kung ano yung pinakapatok na ino-offer Yan. nila sa mga caterings nila eh? Ano yung best seller? Ano yan, since partners naman kayo, Oo. ito yung pambato natin. Opo. Number 1 po talaga yung caldereta. Wow, Yan, beef or pork? Beef, caldereta. Mas Wow. madalas po, kasi since may, especially for the corporate and sa schools, mas madalas hindi po kami nag-offer ng pork because some of the students are Muslims. So, we respect that. So, kapag sinabi na sa amin ng school na we have student Muslims, hindi kami mag-offer ng pork dish. Especially kahit din naman sa mga corporate po. Unlike kasi sa mga normal na birthday parties, mga ganyan. Pag mga ganon, hindi na nila, wala sila ng kung sino yung mga bisita nila, diba? Pero pag mga school and corporates, very specific sila dun sa kung sino yung mga students nila tsaka sa mga employees nila. So, yun ang isa ko pang gustong itanong, yung paano yung handling nyo ng food, no? Kasi, di ba, maraming sensitive na nandun kayo, nagka-cater kayo. Siyempre, magreklamo, but yung minsan inaamoy-amoy pa nila yung pagkain. Opo. Diba? Yung mga ganong klase, maselan. Pag gano'n naman po, pag talagang sobrang maselan talaga, hindi na lang namin isa-serve kung ayaw na lang isa-serve. But, mainly kasi may contact persons naman kami. And, during the contract signing naman, naka-specify naman kung may butter, may shrimp, may mga... Na madaling masira. Lahat ng mga parang nagkakos ng allergies is nasa contract. Meron nga, upak ng hipon eh. Parang pinagsasapak na sinimani pa. Punong-puno na. Nasa naman po siya, contract naman po namin siya. Kailangan maingat din talaga. Para at least ma-informed nila yung mga students and yung mga employees nila na ito yung mga halo ng pagkain, may ganito. So para at least if they allergy with this, hindi na lang sila kukuha. Kasi buffet naman po siya. So naka-line up naman sila. So sila naman yung kukuha ng ng food Choice nila. naman Choice nila. naman nila kung kukunin nila. Yun, bakit kailangan kayo ang tawagan ng mga clients ang Creative Gala? Anong pagkakaiba nyo sa iba? Number 1 po, we offer free photo and video coverage. Wow. So, yun talaga, na hindi talaga mostly caterings, hindi nila sinasama sa mga... Hiwalay yun. Separate talaga siya. But, based on our package, kahit yung pinakamura naming package, which is for as low as 15,000 pesos,
nakakapag-cater na kami. And even food package, for example po, sa mga sports fest, ang kukunin lang sa amin is food pack lang, yung mga nakapack na ng mga pang-lunch and breakfast nila. Kahit food pack, we offer photo coverage. Now, which is most of the catering, hindi naman nag-offer ng free photo coverage. Satisfied daw yung mga kahit yung nakaburol daw pagka nag-cater sila satisfied. Kasi free photo. Free photo. Smile sa photo video. Free kami na what other photo. questions do you have, Danny? Ano mga future plans nyo para sa Creative Gala? May mga bagong serbisyo ba kaming aabangan? Ayan. Yes. Actually, may mga ilalabas din kami ng mga packages for debut, for ayun. wedding, yan. And also, yun nga, for some schools na syempre graduation season. Ayan, So, we have malapit na. packages na ilalabas din Pero, sa... Jeline, you're not doing that ngayon. Yung may mga debut, ganyan, wala pa. Meron na rin po. Meron na rin. We also pero kasi parang po, since may mga seasons po kasi talaga na, lalo na kapag walang pasok, ganyan po. May mga kami, nagpo-promo po kami. So, yun. Ganyan. So, maglalabas po kami ng... Malapit. Pagka graduation, di ba, may mga small package lang. Small people, no? Yung kunyari, group of 20 lang, ganyan. So, you cater on them. Yes po. Actually, minimum 30 packs po. Normally, 30 packs po. 50, yun yung package na 13,999 po sa basic package namin. And may free pa rin siyang photo and videos pa din. Murang-mura na So, rin. magpasalamat tayo kay Miss Jeline. Salamat po. Sa oras mo. At Thank you rin sa sa iyo, pagbabahagi good luck ng and God inyong bless journey. sa Creative Gala at sa iyong partner dun sa business. Yes po. Thank you. Yes, thank you rin Gusto ko pasalamatan, ma'am. And syempre gusto kong pasalamatan yung buong Creative Gala team. Ayan, yung lahat ng suporta nila sa Creative Gala. I know, hindi every time ang pagmamalit ng business is madali and masaya. But, nararamdaman ko po talaga sa kanila na gusto talaga rin nila yung ginagawa nila. I have really a good core team talaga. Ayun. Sobra talagang, para kaming magkakaiba po kasi kami ng skills. So, para kaming pinagsama-samang, para kaming chop suey. Perfect na kami lahat. Nandun lahat ng namin. That's good to hear. Yes. And, syempre, bati ko rin po siyempre yung family ko na talagang sinuportahan din ako all the time. Yung parents ko, kay mama, kay daddy, kay Farah, kay Rog, kay Edison, kay Charmaine, kay Cyrus, kay Buyboy at kay Lingling. Kailangan ko po silang banggitin lahat eh. Of course, Nanonood of po course. sila. Saan kanila pwedeng i-follow? Meron ba kayong Facebook social media pages. site? Yes po. Meron kami Facebook Creative Gala Events Management. Ayan, i-follow na natin yan. Pwede rin sila mag-message sa akin personally sa Jeline Gonzalez po. Yan. Jeline, artistahin pangalan. Anong pangalan ni husband? Chris po. Chris Gonzalez. Chris Gonzalez. Okay. Wow. Thank you so much, Chris. Salamat po. At salamat din sa inyo at napaunlakan nyo kami dito sa Republika. Mamaya po isa pa ring guest ang ating paunlakan dito sa Republika na sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Matagumpay na nilagdaan ang Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the vessel traffic management system. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
decades of sound, from classics to now, is about to take you on a wild ride through time. Get ready to jump in and out of the time machine as the Sting mixes hits from way back then to the hottest tracks of today. Non-stop music magic. Every Monday to Friday, 6:30 to 8 p.m. We're bringing you the classics, the bangers, and everything in between. Dito lang yan sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. May nabasang nakakagalit, nakakainis, o nakakainit ng dugo. Teka muna, bago mag-react, siguruhin muna ang facts. Tanungin ang sarili kung totoo ba ang impormasyong natanggap. Kung hindi sigurado, hanapin ang source nito at tingnan kung sa reliable at credible na website o tao nang galing ang balita. Huwag laging nagpapadala sa emosyon dahil diyan tayo madalas nabibiktima ng maling impormasyon. Always be aware before you share. Isang paalala mula sa D1 1206 AM. Kayo'y nakikinig sa Refoodlika ng Pilipinas kasama si Mark Logan at chefs sa D1 1206 AM, the future of AM radio. Yun, nagbabalik po tayo dito sa ating programa. At Logalog, isa na namang kwentong tagumpay ang ating matutunghayan mula sa paggawa ng pastil habang nag-online class noong pandemic. Ngayon ay malago na ang kanyang negosyo. Mula sa pastil in a jar, naging pastil rice mill na nasa food cart na. Hindi lang yan, nagsusupport din siya sa mga school events at bazaars. Kaya naman huwag natin patagalin, pakilalanin natin ang may-ari ng Angges Pastil, si Miss Angeline Bisenyo. Hello. Tama ba yun, ma'am? Tama po. Angges. Ayan. Yun. Pwede mong kwentuhan mo kami tungkol sa Angges Pastil. Ano mga produkto ang ino-offer ninyo? Ang ino-offer po namin na products ay meron po kaming pastil in a jar. 2 sizes po siya, 120 grams and 220 grams. Meron po siyang spicy and classic. Meron din po kaming beef tapa. 1 size lang po siya. Binebenta po namin siya sa online and sa sa food cart. Angeline, ang para sa kaalaman ng listeners natin, ang pastil po ay ulam. Opo, nasa jar. Kasi mayroong pastil na na para siyang pastillas. Hindi, pastil din ang tawag nila pero delicacy. O kaya yung merienda. Opo. Something like that, no. Pero sa inyo, pastil is ulam. So bali from po 'yan sa province po ng Maguindanao po. Yun po yung Taga doon po ba kayo sa hindi po. Naisip ko lang po talaga siyang i-business. Yung last time kasi sir na isang gumagawa rin po nito, Muslim naman po siya, yung dati sa may UP. Ano itong isa? Ayun po yung chicken. Chicken classic. Meron silang chicken, yung half, meron tapos pork. meron din ito. So ang presyo po nito ay Ayan po, 200 po. 200. Ayan po, 100 po. Ito, ulam na ulam, oh. Ready to eat na po yan, no, ma'am? Gaano po katagal yung niyan? Gaano po katagal yung ginagawa namin? Umaabot po siya ng mga 14 hours po kasi simula umaga po kasi piniprepare po talaga yung paghihimay po and pagkakats po ng mga ingredients po. Talagang himay na himay yung manok dito, eh. Tapos you have it in oil, no? Opo. Anong klase yung oil na nilalagay? Vegetable oil po. Wow. Paano? Ito ba, when you say na coming from Mindanao, halal ba ito? It's not halal certified po, sir, pero 100% po siya pure chicken. Okay. And po siya,
yung all ingredients nyo po ay naturals and wala po siyang preservatives. Oh, wow. So yun, tanong Paano tayo. po nag-umpisa yung paggawa niyo ng pastil jar? Saan niyo po nakuha yung idea na gumawa po In niya? a jar. Nagsimula po to kasi nung pandemic po, may aso po kasi ako, name niya po Oreo. And Oreo. naubusan po ako ng ipon dahil sa check-ups and sa mga vaccines po niya. So, inisip ko po kung paano ko po mapapalago yung 3K ko. Then, naisip ko po yung paborito kong kinakain nung high school po ako kasi mura lang po siya. So, naisip ko po yun. Tapos, inisip ko din na ilagay po siya sa jar para po matikman po sa mga malalayong lugar. Paano yun? Parang kinapa mo na lang yung Ano po, yung paggawa, talagang marami po akong trial and error bago ko po na ano yung lasa niya. Pinatry mo muna sa family Opo, mo pinatry and ko po friends. siya sa family, friends, sa mga kapitbahay po. Pag may galit ka, patikimin mo. Hindi malason. Sobrang anghang, ganun, Oo. di ba? Ano ba siya? Spicy ba siya? Meron Or po siyang spicy, tapos meron din po siyang classic. Ayun po yung hindi maanghang. classic, hindi maanghang? Apo. At ngayon, sir, nagbebenta na rin po sila ng with rice. Yun tama po? Apo, ayan po yung with rice namin. Ano po yan, sir? Ano lang po siya, 35 pesos po. 35 pesos? Wow. Ang Apo. mura. Pag ano naman po, with egg. But are you doing this, Angeline, online or may physical Ano store? po, yung food cart po, yung Yung food rumoron cart. po. Apo. Oh. Yung rumoron. Wow, Meron din po 35 kaming pesos. beef niyan. Perfect actually sa mga estudyante, Apo. o sa mga nag-work, Sa mga diba? budget Easy. friendly po. Correct. Madaling kainin Yung pa. malaki, anong laman? Pantawid gutom. Ganon din. Hindi. Special much bigger po siya. lang. Apo, Mas special bowl. So yung ganong kalaki, medyo malaki, magkano ang retail? Ayan po, 99 po yan. Bali, ang laman po niyan is chicken and beef, tapa po. Ayun, magkasama. Ito yung chicken, Apo. ito yung beef. Yes. Ayun, napakasarap naman. Tsaka, Amoy pala, sarap na eh. kaya nga, tsaka ready to eat na rin siya. Perfect siya sa mga estudyante, nagmamadali, ready to go. Yes po. Parang hash, no? Beef hash. Gano'n na po katagal tong Angus pastil? 3 years na po siya. Oh, wow. Opo. Bale, nag-start po talaga ako nung pandemic. After pandemic or during pandemic? Ay, during pandemic po, year 2022 po. Nag-start po ako ng in a jars, tapos nakaipon po ako, then bumili po ako ng food cart. Ang mangyari kasi, you have to raise 3,000 para sa gamot Opo. ng aso mo. Opo. Tama? Or Hindi po, check-ups po, yung mga vaccines. check-ups, Kasi yung po, mga mayroon po vaccines. kasi akong tuta pa lang po siya before. Ayun po, malaki na po kasi siya. very good. wow, ah. na-survive Pero, ng pastil. siyempre, i-raise mo yung amount na yun, no? So, doing this. Opo. So, yung ba ang puhunan mo, yung 3,000 na yun? Opo, puhunan ko lang po yun. Tapos, rolling ko lang po hanggang sa nagkaroon po ako ng food cart and nag-e-event and bazaars na din po. Galing. So, yung food cart mo, movable siya. Opo, no? Kung saan- movable po saan siya. merong event. Opo. Meron ka na ring partner, katulad nung sa catering natin. Have you partnered with someone? Yung kasi po, nag-aaral po ako. So, pag may event po sa school namin, kinokontak po nila ako. Sa school nyo yun? Opo, sa school po namin. May iba bang mga interesado outside Ano po, your school? simula po nung nagpo-post po ako sa mga online platforms ng sponsors, bazaars, and booths. Meron po akong mga napuntahan na rin po na mga iba't ibang schools po na malalayo na din po. Mga kilalang university na din po. Gusto nila yan, no? Dahil nga madali po nga siyang kainin, So, sir. kung may dala-dala kang ganyan, so nabibili, nauubos ba yung mga ganito? Opo, nauubos po. Nagtitinda ka? Nauubos Ang po. galing. Paano niyo po nalaman na may market dyan sa pastil? Kasi po yung sa pastil na bowl po, kasi sa palengke po talaga ako pumipesto. Syempre po sa palengke marami pong tao. Marami pong mga tindera dyan na syempre pag gusto nila maghanap ng mga budget friendly, mga nagtatrabaho po, naghahanap po yan ng mga mura na makakatipid lang. Pero masarap. Oo. Kaya dun po ako Oo. Lalo yung mga nagta-tricycle. Opo, yung mga yan, tricycle yan. driver. Kakain lang sila. Tsaka yung doon. mga students po na dumadaan. Ayun. Well, of course, itong next question nasagot niya na rin kanina na yung mga hamon na nagdaan, no? So, have you
have you thought of, closing it na, tama na, okay na? Yes Nabawi ko po. na yung panggamot ng aso ko. Ay, hindi. Ni Oreo. Nung nag-start pa lang po ako, andun po ako sa point na gusto ko po siyang itigil kasi, ang tumal po. Kumbaga, sa 1 week po, mga 2 jars lang po yung bumibili sa akin. Sa 1 month po, mga total sales ko lang po, mga nasa, mga 7 jars, mga ganyan lang po. Tapos, nung iniba ko po yung mindset ko na kailangan ko ipagpatuloy yung nasimulan ko. So, kahit po, matumal po siya, tinuloy ko pa rin po siya hanggang sa naghanap po ako ng mga affiliates sa online platform. Then, may mga nag-vlog po nung pastil in a jar ko. Opo. Tapos, kasi po, may mga komisyon naman po yan. Then nung after po nun, yung mga vlogger po, na promote na po nila, tapos may time po na sila na po mismo nag-contact sa akin para i-promote po nila yung product. Nice. Ayun. Gumagamit po ba kayo sa, di ba uso ngayon yung marketing natin, TikTok, social media, doon po ba pinopost nyo sila? Or? Opo. Pinasok ko po yung pastil ko po talaga sa Shopee, and nakita ko po yung TikTok. Yun po yung mas inano ko ngayon. Mas malaki. Mas ginamit ko po ngayon. Tapos ayun po, nagkaroon po ako ng mga affiliates. Yan. Hanggang sa may mga nag-trending po na video, mga may 100,000, may million views din po. Dahil po sa mga affiliates ko po before. Tapos dun po ako nag-start na makapag-repack ng marami. And worth it naman po talaga yung puyat ko at saka yung walang pahinga. Sa estimate mo, mga gaano kadaming jars na? Magmula sa 7 jars lang na natinda niya. So, sa ngayon? Siguro po, mga nasa around 15,000 na rin po siguro sa loob ng 3 years. Grabe, ang dami na. Tapos ilan po kayo na nag-repack nun or gumawa? Tinutulungan po ko ng mga pinsan and kapatid ko. Ayun, tulong-tulong. No? Hindi ka pa kumuha ng staff mo? Or? Hindi po, mga lang po mga kamag-anak ko lang. Friends, kamag-anak. Sabagay, walang kapag na friend. Siguro yung kamag-anak. Yung kamag-anak, pwede yun. Kung friend, gusto nila sweldo. No? Pero rin naman po, may sahod din naman po sila. Ayun. Sa kapag siguro. Tsaka mas trusted po kasi yung kapatid po. Kasi On-call rin yung ibang mga kaibigan kapag sobrang daming order. Sa ano yung pinaka-peak na orders mo? Anong buwan? Yung September po ata, yun po yung yung halos wala talaga akong pahinga. Pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko tsaka yung pagtitinda ng pastil. Yung halos po umaabot po kami na nag-start po ako ng 6 a.m. Tapos natatapos po kami mag-repack ng mga ate ko, yung boyfriend ko po, and yung mga pinsan ko po ng mga 3 a.m. po. 6 a.m. to 3 a.m.? Opo. That's talagang wala pong... Parang umiikot na yung orasan. Hindi na. Talagang pagtsatsagaan po eh. Hindi naman naka-apekto yung pag-aaral mo doon. Sabihin sa'yo ng magulang mo, ginusto mo yan. Yung pag-aaral mo, hindi naman naka-apekto. Ano bang course ni Angelina? Hospitality management. Close din naman, no? Apo. It's all about parang So pagluluto din po yun. Hospitality. Yung hospitality management. Ayun. May question ka pa? Nakilala ang pastil dahil sa mga kapatid nating Muslim. Ano bang produkto ay halal? Hindi, yung halal sinagot niya na kanina. Ito na lang, ano po ang mga plano ninyo sa pagpapalawak ng Anges pastil? Ano po ang inyong mga aspiration o yung mga plans nga? Ang plans ko po, after ko po siguro graduate, magta-try po ako pumunta sa mga iba't ibang schools and magpapasa po ako ng mga papers na kung pwede po dun bazaars. Bazaar. Uso nga ngayon yung bazaar, no? Aaralin ko rin po sa yung franchising kasi gusto ko po matutunan yun para kung sa mga gusto mag-franchise, mapapa-franchise. Ayun. Pwede. Saan po kayo nila mahahanap? Meron po ba kayong Instagram, social media, yan? Meron po kaming
Facebook page, Angges Pastil po yung pangalan. And available din po yan sa TikTok and Shopee po. Wow. Ayan, tandaan, no artificial preservatives ang produkto ni Angeline. 100% pure chicken. At yung oil ay ginamit vegetable oil. Kakaiba. Ayan. So, yan po ang isang oras ng hitik na kwentuhan, syempre tungkol sa kainan. Manatiling nakatutok sa D1-1206 at sa aming social media accounts. Burp it down. Happy na naman ang mga logalog sa ating lusog-busog na programang Refoodly Ka Na sa Pilipinas. Muli ako ang inyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan. At ako naman ang inyong kasama sa kulitan at Chibogan Daniela Sanggalang. Kita-kit sa susunod na episode. No, next Wednesday po tayo, 5:30 to 6:30. Maraming salamat, Angeline, sa iyong pagpapaunlak sa amin. At ayan, para sa ating mga senior citizens, sa ating po mga kabataan, mahalin natin sila ng wagas at tapat. God bless you all. See you next Wednesday. Bye!